Makulit na kambal na nagtitinda ng buko juice binuhusan ng tubig ang negosyante na naninigarilyo sa harap nila dahil masama daw ito sa kalusugan. Ito pala ang nawawalang ama nila. Paano nga ba nangyari ito? Sabi nila, wala daw permanente sa mundo. Lahat daw nagbabago at lahat nawawala. May mga taong darating, meron ding aalis pero kahit nagaano pa karami ang dumating at tumalis, sa ating buhay ay nag-iisa lang ang tao na mamahalin natin ng sobra at higit pa sa ating mga sarili. Yung tao na hindi man natin makita at makasama sa loob ng maraming taon ay mananatili pa ring may puwang sa mga puso natin. Paano nga ba nagsimula ang kwento? Simulan natin sa umpisa. Are you sure you're okay? Mababa ang boses na tanong ng lalaki. Sa babae na ngayon ay nasa harap niya. Baka sa mata ng babae ang labis na lungkot. Kaya labis din siyang nag-alala rito. Okay lang ako, sagot ng babae. Napilit pang ngumiti. Ba't parang hindi ako convinced? Hindi ako naniniwalang okay ka lang. Wika ng lalaki. Kung wag na lang kaya tayong umalis. O kaya ako, hindi na ako aalis. Let me just stay here with you. Gusto ko na nasa tabi mo lang ako. Lalo na, alam kong hindi madali ang nangyari para sa'yo. Napapaus ang boses at may halong lambing, dadagdag pa ng lalaki. Bench, okay lang talaga ako. Kaya hindi mo kailangan mag-alala. Mas kailangan ka ng papa mo sa conference na dadaluhan niyo sa Cebu. Hindi ba't sabi mo ine-expect din ng mga kliyente niyo na makikita at makikilala ka na rin nila sa wakas? Lalo na, ikaw na niya nang magmamanage ng negosyo niyo. Kaya wag mo akong alalahanin. Kasi ayos lang ako. Sagot ng babae. At paulit-ulit nang umiti para hindi na nga magalala sa kanyang lalaki. Siya nga pala si Irene Santos. 19 years old at kasalukuyang nasa ika-2 taon sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Elementary Education. At ang lalaking kausap niya, si Benjamin Villacruz o mas kilala sa palayaw na Bench. Kasambahayang nanay ni Irene ng pamilyang Villacruz. Ang paninilbihan sa mga ito sa matagal na panahon ng bumuhay sa kanila, lalo na noong nawala ang ama niya. Noong 18 naman siya at magkukolehiyo na, binigyan siya ng offer ng pamilyang Villacruz. Pag-aaralin siya ng mga to kapalit din ng kanyang serbisyo. Kung may isang pangarap man siya, yun ay ang makatapos ng pag-aaral at mabigyan ng magandang buhay ang nanay niya, kaya hindi siya nagdalawang isip na pumayag. Alright, pero kung kailangan mo ng kausap, tawagan mo ako kaagad. Sabihan mo lang ako kung may kailangan ka. Nakangiti at malambing ang boses na wika ng lalaki. Paano nga ba sila naging ganito? Well, noong mga unang linggo at buwan na tumira rin siya dito, sa pudar ng mga Villacruz aminado siyang nagwapuhan talaga siya kaagad sa lalaki. Pero syempre, pilit niyang nilabanan ang nararamdaman dahil nga alam niyang malayo ang agwat ng buhay nila at alam niya kung saan siya lulugar. Ang kaso, nagtaka siya nang pilit itong nakikipaglapit sa kanya hanggang sa naging magkaibigan nga sila. Akala niya hanggang doon lang yon pero ilang buwan lang ang nakakalipas ng magpakita ng interes sa kanya si Bench. Ayaw sana niyang bigyan ng pansin ang sariling nararamdaman, lalo pat nakita niya yung mga matatangkad at sexing babaeng inuuwi ni Bench sa mansyon noon. Yung tipong pang supermodel ang level. At aminado siya sa sarili na wala siyang binatbat sa mga yun. Pero sadyang makulit talaga si Bench at unti-unti na ngang mas lumalalim pa ang pagkakaibigan na meron sila. Sa totoo lang, wala pa silang label pero nakiusap siya sa lalaki na kung anumang meron sila, mananatili muna sanang sikreto. Sige na, ayusin mo na ang mga gamit mo.
Hindi ba taalis na kayo ng papa mo niyan? Saad niya, kaya napabuntong hininga ulit ang lalaki. Pakiramdam ko ayoko talagang umalis. Ayoko malayo sa tabi mo. Wala akong ibang gustong gawin ngayon, kundi ang yakapin ka lang ng mahigpit. Saad ng lalaki tapos ay humakbang pa ito, palapit at niyakap siya ng mahigpit. Kaya mahina siyang natawa. Sige na, Benj. Baka mahuli pa tayo ng mga magulang mo niyan. Wika ni Irene. Wala naman akong pakialam kung makita nila tayong magkayakap. Wala naman tayong ginagawang mali eh. Ewan ko ba kasi sa'yo kung bakit gusto mong maging sikreto tayo. Mababa ang boses na sagot ni Benj. Benj, alam mo naman ang sagot sa tanong na yan, di ba? Nagsusumamo ang boses na wika niya. Oo, alam ko. Pero hindi ko maintindihan. Iniisip mo ba na tututol sila sa atin? Dahil lang nagtatrabaho ka rito sa amin? Gihit ng lalaki. Hindi naman sa ganun. Alam ko naman na mabuting tao ang magulang mo. Pero kasi ayoko mapahiya ka sa ibang tao. Mahinahon ang boses na wika niya. Wala rin naman akong pakialam sa ibang tao na walang ambag sa buhay ko. But fine kung yun ang gusto mo. Hindi ka lang maganda. At kung hindi lang kita mahal sagot nga ni Benj. Pero pagbalik ko maghapon kitang i-date. Saad pa nga nito. Kaya muli siyang natawa at tumango na nga lamang. Muling lumapit sa kanya si Benj. Tapos ay marahang humalik sa labi niya. Bago ito nagpaalam na naglakad, palabas ang kwarto niya at dito nga sa mansyon ng mga Villacruz. Nang wala ng lalaki at mag-isa na nga lamang siya, mahina siyang napabuntong hininga at tumupo sa kama. Hindi siya okay. Yun ang totoo. 2 linggo pa lang kasi ang nakalipas mula nang pumanaw ang nanay niya dahil inatake ito sa puso. Wala nang nag-iisang pamilya niya at hindi niya alam kung kailan siya magiging okay, pero ayaw naman niya na patuloy mag-alala sa kanya si Benj. Sa ilang araw na nakaburo lang nanay niya, hindi siya iniwan ni Benj. Pilit na pinaramdam sa kanya ng lalaki na hindi siya nag-iisa, kahit papatago ang bawat tagpo nila. Dahil nga sikreto ang namamagitan sa kanila. Ganun pa man sobra niyang na-appreciate ang sincerity sa kanya nito. Halos 1 linggo na nga rin siyang nagpapahinga at walang ginagawang trabaho dahil yun ang gusto ng mga Villacruz. Sinagot ang mga to ang lahat ng pagkawala ng nanay niya, mula sa lamay hanggang sa libing. At sobra siyang nahihiya kaya alam niyang na kailangan nga niyang pilitin ang sariling umaktong maayos na. Iha, pwede ba kitang makiusap? Tanong ng nanay ni Benj. Oo naman po, Ma'am Esmeralda. Tungkol saan po? Agad na sagot niya. Please follow me. Kamusta ka? How are you coping with your loss? Panimula ng ginang. Okay naman po ako, ma'am. Balik trabaho na po bukas at balik na rin po sa pag-aaral. Sina sir po nakalis na? Tanong niya. Nakalis na. Napabuntong hininga ang ginang. Iha, may tanong ako. I want you to be honest with me. May relasyon ba kayo ng anak ko? Tanong nito kaya agad siyang napasinghap. Po? Wala po ma'am, magkaibigan lang po kami ni Sir Benj. Kinakabahan na sagot niya. Alam ko na magkaibigan kayo, pero parang hindi yun normal na nasa magkaibigan ang nagyayakapan, naghahalikan. Iha, look. I know that you have a lot on your plates right now, at ayokong dagdagan pa ang iniisip mo. Pero matagal na kayong naninilbihan sa amin, lalo na ang nanay mo. Sa maniwala ka't sa hindi, pamilya ang tingin namin sa inyo, at ayoko na. Baka masaktan ka lang sa huli. Saad nito. Ikakasal na si Benj, iha. Wika pa nga nito, pagkaraan ng ilang minutong katahimikan kaya muli siyang napasinghap. Bago pa siya nakasagot, nagbukas ang pinto. At pumasok doon ang isang matangkad, maganda at mukhang sopistikadang babae. Is it you? Nakataas ang isang kilin nito. Tinatanong kita, ikaw ba ang babae ng fiancé ko?
Amethyst iha, huminahon tayo please. Wika naman ng mama ni Benj. No tita, hindi ako papayag na isang kagaya lang nitong palamunin na to ang sisira sa relasyon namin ni Benj. You're one ungrateful woman. Alam mo bang rason kung bakit inaya ako magpakasal ni Benj? It's because he's ambitious. He wants to merge our companies. Kaya kahit na anong sabihin nila or niya na hindi niya ako mahal, I'm still his girlfriend. At pakakasalan niya ako. Sunod-sunod na paglunok ng laway ang ginawa ni Irene, kasabay ng pamumuo ng luha sa mata niya. Hindi ka makasagot kasi alam mo sa sarili mo na bukod sa katawan mo wala ka ng ibang maibibigay sa kanya, hindi ba? Sad pa nga ng babae. Wala po kaming relasyon ni Sir Benj. Yun na nga lamang ang sinabi niya. Yan naman kasi ang totoo kasi ang alam niya may espesyal lang silang pagtitinginan pero wala pa silang label. Oh, so hindi ka rin pala niya binigyan ng label. It's because you are nothing but a side chick na ikinama lang niya for fun. Feel na feel mo naman, girl. Bakit? Ano akala mo? Magseseryoso na talaga sa'yo? Ang boyfriend ko? I feel so sorry for you. Nanunuya na wika pa nito. Amethyst, that's enough. Madiinawi ka naman ng mama ni Benj. Fine, I'm sorry tita. Nakarita away lang. Pero sa susunod na bumalik ako dito, I want you gone. Kasi kung hindi, sasabihin ko kay dad ang tungkol dito. Para hindi na matuloy ang matagal ng pangarap ni Benj at ng papa niya na merging ng mga companies namin. Now you don't want his dreams ruined just because of a nobody like you. Irene iha, I'm really sorry about this. Paghingi ng paumanhin na nga lamang sa kanya ng mama ni Benj. Ayos lang po. Pagsisinungaling niya. Magpahinga ka na muna, okay? We'll talk again tomorrow. Nang maiwan siyang mag-isa, doon tumulo ang luha niya, nasaktan siya at minaliit kasi siya. Nay, sana nandito ka. Nasasaktan po ako, Nay. Lumuluhang mata na bulunga niya sa sarili sa katuluyang naramdaman ang pagkawala ng nanay niya. Sobrang bigat ng kanyang nararamdaman. Kaya ng gabing yun, mabigat man sa loob ay umalis siya ng walang paalam. Mabilis na lumipas ang mga panahon. 6 years later, mahinang napabuntong hininga si Benj, isang hapon habang naglalakad sa plaza. Ate ginagala ang paningin sa paligid. Sobra siyang nai-stress sa pag-handle ng construction company business nila. At sa tingin niya, kailangan niyang mag-isip at magpahangin kaya nagpa siyang maglakad-lakad muna sa plaza. Kumuha siya ng isang sigarilyo at nangakmang sisindihan na nga sana niya yon. Labi siyang nagulat nang may nagsaboy ng tubig sa mukha niya. What the? Ano bang problema niyo ha? Singhal niya sa mga to bago pinunasan ng mukha na basang-basa. Bawal pong manigarilyo dito. Wika ng isa. Anong bawal? May signage na nagsasabing bawal? Sagot naman ng lalaki. Basta wag po kayo dito. Ang baho-baho po ng amoy ng sigarilyo eh. Wala na nga pong bumibili sa amin tapos mas lalo po silang hindi bibili kasi nababahuan po sila sa sigarilyo nyo. Sad pa nga nito. Tsaka hindi po maganda sa kalusugan ng sigarilyo. Sige po kayo, mamamatay po kayo ng maaga niyan. Wika ulit ng isa, kaya muntik na nga siyang matawa. Yung inis na nararamdaman niya ay agad na nawala at hindi niya maintindihan kung bakit. Hala mga be, anong ginawa niyo? Hysterical na sad ang isang babae na nagmamadaling lumapit. Ikaw ba ang nanay nila? Tanong naman ni Benj. Naku, hindi po sir. Ako pong ninang nila, pasensya na po ha. Ay may pagkapilo lang po talaga kasi itong dalawang kolokoy na to eh. Kayong dalawa, humingi kayo ng sorry kay sir. Wika pa nga nito. Pero ninang, baka po kasi mas lalong walang bumili ng tinda nating buko juice kasi po maamoy po nila yung mabahong sigarilyo kaya hindi po sila lalapit. Paliwanag ng cute na bata. Kahit na, mali pa rin ang ginawa nyo. Hindi kayo dapat basta nagsasaboy ng tubig. Kapag hindi kayo nagsorry, susumbong ko kayo sa mama nyo. Gusto nyo bang maging
Sadang mama niyo ha? Wika pa nga nito, kaya sabay na humarap sa kanyang kambal. Sorry po. Sabay na wika pa nga ng mga to. Natila ba natatakot? Sa nanay nila. O baka natatakot na makagawa sila ng bagay na magpapalungkot dito. Dahil doon, agad niyang napagtanto kung sino man ang magulang ng kambal ay napalaki nila ang mga to ng maayos. It's okay pero wag niyo nang ulitin ha? Kahit sa iba pa. Anong mga pangalan niyo? Tanong pa niya. Ako po si Benji. Ako naman po si Benjo. Sagot ng kambal. Saglit siyang natigilan kasi malapit ang pangalan ng mga to sa pangalan niya. Pinakatitigan pa niya ang kambal at kumunot ang noon niya. Kasi sa hindi may paliwanag na dahilan, ay nakikita niya ang sariling mata sa mata ng mga to. Ay sir, gusto niyo po ba ng buko juice? Libre na po. Pambawi lang po sa kalokohang nagawa po ng mga to. Wika ng babae, kaya tipid na nga lamang siyang ngumiti bago umiling. No, it's okay. Aniya saglit muna, natinigdan ng kambal bago tipid nang umiti sa mga to at tumalikod na. Narinig pa niyang pinagalitan ng babae ang kambal. Anong nangyayari dito? May problema ba? Tanong ng isang familiar na boses. Maya-maya pa, kaya agad siyang natigilan sa paglalakad. Mama naming maganda! Masaya, malakas at excited na sigaw naman ng kambal. Ay bes, mabuti at dumating ka na. Iuwi mo na ang kambal. At maaga akong tatanda sa mga yan. Kahapon 28 lang ang pimples ko, ngayon 33 na. Dahil sa kakulitan nila. Wika ng babae. Kayong dalawa, pinasakit nyo na naman ata ang ulo ng ninang nyo ah. Sabi ko mag-behave lang kayo habang nagtatrabaho si nanay. Kapag si ninang nagsawa sa inyo, bahala kayo. Wala na ring magbibigay ng gift sa inyo kapag Christmas. Dahan-dahang lumingon si Benj. Tila mga napapanood sa pelikula. Pakiramdam niya, nag-slow motion ang lahat nang makita nga ang babae na malaki ang naging papel sa buhay niya. Si Irene, ang babae na basta na nga lamang umalis noon sa poder nila, na hindi nagsasabi kahit na kanino. Sa totoo lang, ang tagal niyang hinangad na muling makaharap ang babae para masagot ang maraming tanong na matagal nang gumugulo sa kanya. Ilang beses na nga niya itong sinubukang hanapin at ilang beses na nga rin siyang nabigo. Sorry po, Ninang! Wika nga ni Benjo. Love ka po naming Ninang. Ikaw po ang pinakamaganda namin, Ninang. Bola naman ni Benji. Ako lang naman ang ninang niyo eh. Etos ng mga to. Natatawang saad ng babae pero nanatili ang titig ni Benj kay Irene na ngayon ay malawak ang ngiti at yakap ang kambal. Irene? Mababa ang boses, nasaad pa niya, kaya napalingon sa kanyang babae. Nakita niya ang pinaghalong takot at gulat na rumihistro sa mukha nito nang makita siya. Mama, kilala niyo po si Sir? Magkaibigan po ba kayo, Nanay? Tanong ni Benji. Mama, pagalitan niyo po siya kasi po naninigarilyo po siya. Hindi po ba, Nanay, bad po yun kasi po bad po sa kalusugan? Wika rin ni Benjo. Pero hindi sumagot ang babae. Nanatili itong nakatitig sa kanya gamit ang nanlalaking mga mata. Bumaba naman ang tingin ni Benj sa kambal. Kasabay noon ang malakas at mabilis na pagtibok ng puso niya. Benjo? Mahinangusal nga niya sa pangalan ng mga to na tila may napagtanto bago muling nagangat ang tingin kay Irene. Ilang taon na sila? Iyon ang unang naging tanong niya. Pasensya na pero kailangan na naming umalis. Puno ng takot at kaba, nasaad ng babae pero nagmamadaling lumapit sa kanya si Benj at marahan itong hinigit ang braso niya. No, mukhang marami tayong kailangan pag-usapan. At hindi ako papayag na basta ka na lang umalis, na hindi sinasagot ang mga tanong ko. Madiin at giit nito. Diyos mio, Marimar. Usal lang kaibigan ni Irene na napatakip ng bibig. Huwag tayo sa naririnig ng mga bata, please.
Sobrang hina ang boses na bulong ni Irene na mukhang alam na wala nga siyang kawala sa lalaki sa puntong to. Fine, lead the way. Seryosong gate naman ni Benj. Bes, ikaw muna ulit ang bahala sa mga bata ah. May kailangan lang kaming pag-usapan saglit. May halong takot ang boses na wika naman ni Irene at sumunod sa lalaki. Nakuha nilang mata ko. Sobrang hinang boses na panimula ni Benj. Namuo naman ang luha sa mata nito. How could you do this to me, Irene? Bakas doon ang hinanakit. Ano, wala kang sasabihin? Ni hindi ka magpapaliwanag? You deprive me of years with my sons. At huwag ka nang mag-deny pa. Huwag mong sasabihin na hindi sila sa akin. You even named them after me. At alam ko, ramdam na ramdam ko na akin sila. Wika ng lalaki. Anak ko sila. Sa akin lang sila. Gihit naman ni Irene. May halong galit ang boses nang biglang maalala ang sakit na naramdaman noon. Yan lang ang sasabihin mo? You're not even going to apologize? That's the least thing you could do pagkatapos mo kaming pagkaitan ng maraming taon ng mga bata. May halong galit na wika rin ng lalaki. Sige, sabihin na nating mali ako na hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol sa kanila. Pero hindi ako nagsisisi na ginawa ko yun. Kaysa lumaki sila sa poder na baka hindi sila matanggap kasamang mga tao na mababa ang tingin sa nanay nila. Lumuluha ang mata at puno ng hinanakit na saad niya. What? What the hell are you talking about? Naguguluhang tanong ng lalaki. Wala akong kailangan ipaliwanag sa'yo. Sagot niya at pilit na nilakasan ang loob kahit pa tila bumalik ang lahat ng sakit na naramdaman ng gabing yun. Bago siya nagpasyang umalis at iwan ang lahat. Marami kang kailangan ipaliwanag sa akin. At sa ating dalawa, hindi ba dapat ako ang naggagalit? Pero kilala kita. Alam ko na hindi ka gagawa ng desisyon na walang malalim na dahilan. And if you are not ready to tell me your reasons, irerespeto ko yun. Pero hayaan mo naman akong makilalang mga bata, please. Nabuhay ako ng maraming taon na walang ideya sa presensya nila. Dagdag pa nito na umiiyak. Kilala rin ni Irene si Benj. At base sa nakikita niya ngayon, ramdam niya ang sincerity ng lalaki at ramdam din niya ang sakit sa bawat salitang binibitawan nito. Please, Irene, hayaan mo naman ako maging parte ng buhay nila. Alam kong huli na, pero gusto ko pa rin na may magawa para sa kanila kahit na papaano. Pagsusuma mo nito, sunod-sunod na paglunok ng laway ang ginawa ng babae. Bago marahang tumango. Sa totoo lang, matagal na rin namang nagtatanong ang kambal tungkol sa kanilang ama. Pumapayag ako, pero may mga kondisyon. Matapang na saad niya. Kahit na ano, I'll do anything and everything para lang makilala at makasama ko sila. Walang pag-aalin lang ang tugon ng lalaki. Hindi mo sila kukunin sa akin. Hindi sila kailanman aalis sa poder ko. Pwede mo silang puntahan kahit na kailan mo gusto pero hindi sila sasama sa'yo. Saad nga nito. Kung yan ang gusto mo, sa bahay mo na sila kausapin. Wika ni Irene, bago naglakad pa alis, at hindi naman nagdalawang isip na sumunod si Benj. Nang makabalik kung saan nila iniwan ang kambal, kasama ang ninang nito, gustong-gusto na nga ulit ni Benj na umiyak at yakapin nang mahigpit ang mga to. Pero ayaw naman niyang biglain ang mga to kaya pinigilan niya ang kanyang sarili. Napalunok ng laway si Benj pagkababa ng sasakyan. Dito kayo nakatira? Mababa ang boses na tanong niya. Natila naman kinataka ni Irene. Nakita nga niya ang kambal at nalingon sa kanila. Tuloy ka muna. Maupo ka muna, kukuha ako ng maiinom saglit. Kinakabahan na saad ni Irene. Nang maglakad nga si Irene, patungo sa maliit na kusina ay umupo sa bakanteng silya ang kambal at binigyan siya ng nanunukat na tingin. Bakit po kayo nandito? Maniligaw po kayo kay mama, no? Bawal pa po siyang ligawan.
Agad na wika ni Benji, kaya muntik na nga siyang matawa. Tsaka bawal pong magsigarilyo dito ayaw din po naming magka-boyfriend si mama ng naninigarilyo kaya basta na po kayo pag ganun. Wika pa nga ni Benjo. Hindi na nakasagot pa si Benj. Kasi bumalik na nga si Irene na may dalang isang baso ng tubig. Nang may lapag niya yun sa lamisita, lumapit siya sa kambal at tipid ng umiti sa mga to. Mga anak, okay lang ba kung kausapin kayo ni mama? Mababa ang boses. Napanimula niya. Tungkol saan po, mama? Sagot ni Benji. Mama, bakit mukhang sad po kayo? Nakangusa na tanong nga ni Benjo. Dahil po ba makulit kami? Mama, wag na po kayong sad. Promise po, hindi na po ulit kami makulit ni Ninang. Dagdag pa ng cute na bata. Hindi anak. Ano kasi? Hindi ba tinatanong niyo si mama kung sino at nasaan ang papa niyo? Hirap sa paghinga. At nawutal na tanong niya. Opo, sabi niya po nagtatrabaho po siya sa malayo. Sagot ni Benjo. Anak kasi, gusto kayong makilala ng papa niyo. Aniya at dahil doon sabay na napalingon ang kambal kay Benj, na tila naintindihan na nga ang lahat. Tahimik siya habang pinagmamasdan sila. Kayo po ba ang papa namin? Inosenteng tanong ni Benji. Napalunok naman ng laway si Benj bago marahang tumango. Ako nga, pwede ko ba kayong yakapin? Kinakabahang tugon nito. Imbes na sumagot ay sabay na yumakap ang kambal sa mama nila na parang nagtago tapos umiyak. Parang may sinaksak ang puso ni Benj dahil sa nasaksihan. Mga anak, hindi ba sabi niyo, miss niyo na si Papa? Nandito na siya para sa inyo. Hindi niyo ba siya yayakapin? Wika ni Irene dahil doon kumawala ang kambal sa pagkakayakap sa mama nila bago muling tumingin kay Benj. Agad namang lumuhod sa lapag ang lalaki tapos naglahad ng kamay sa kambal na tila hinihintay ang yakap ng mga ito at lumapit sa kanya. Nahihiyaman dahan-dahang naglakad palapit ang kambal at sabay ngang yumakap sa kanya. Papa, bakit ngayon lang po kayo? Ang tagal po namin kayong hinintay. Bakit ngayon lang po kayo? Ayaw niyo po ba sa amin? Sunod-sunod na tanong nga ni Benji. Papa, wag na po kayong aalis, please. Malungkot po kasi na walang papa eh. Kahit pa-love po kami ni mama, mas magiging happy po kami kapag nandito din po kayo. Kaya wag na po kayong aalis ulit, please. Umiiyak na wika rin ni Benjo. Hindi na ulit alis si Papa. Hindi na ako papayag na malayo pa ulit sa inyo. Sorry kung ngayon lang si Papa. Sorry kung wala akong nagawa para sa inyo. Habang lumalaki kayo, babawi sa inyo si Papa, ibibigay ko sa inyo lahat. Umiiyak na sagot ni Benj, habang mahigpit ang yakap ng kambal. Sorry mga anak, patawarin niyo si Papa. Basta po Papa, wag na po kayong aalis ulit. Wika ni Benji. Tsaka wag na po kayong magsisigarilyo para hindi po kayo mamatay kaagad. Wika rin ni Benjo, kaya kahit pa emosyonal at mahina siyang natawa. Hindi na alis si Papa. Hindi na ako maninigarilyo. Sagot naman niya. Tahimik naman na pinagmasdan ni Irene ang mag-aama habang lumuluha rin ang mga mata niya. Hindi alam ni Benj kung gaano niya katagal na yakap ang kambal. Pero sa sobrang tagal para bang ayaw na nga niyang bitawan at pakawalan pa ang mga to. Sobrang naging emosyonal ang hapon na yon para sa kanilang lahat pero naging maayos din naman ang lahat sa huli. Ayaw na nga halos mahiwalay ng kambal sa papa nila. Hindi na uubusan ng mga to ng maraming kwento at pakiramdam ni Benj. Hindi rin naman siya mapapagod na makinig sa kadaldala ng mga to. Kahit ng gabi na't nakatulog na ang kambal dala ng pagod sa labis na pagiyak. Tila ayaw pa niyang umalis at iwan ang mga to bukod doon. Gusto rin nga sana niyang makausap si Irene. Pero mas pinili niya na hayaan na lang munang mag-iinan niya na magpahinga ng gabing yun. Naging maayos at magaan naman ang mga sumunod na araw. Araw-araw kung puntahan ni Benj ang kambal. Binibigyan ng bagong mga damit, laruan, gadgets at kung ano-ano pa. Pilit niyang ginawa ang makakaya para lang makabawi sa mga to kahit na papaano.
Mga anak, maghilamos muna kayo. Huwag kakalimutang mag-brush ng teeth. Wika na Irene sa kambal isang gabi pagkatapos nilang kumain ng hapunan. Mama, pwede po bang mamaya na lang? Makikipag-play po muna kami kay Papa. Nakangusong sagot ni Benji na parang nagpapacute. Please po mama, 20 minutes lang po. Segunda naman ni Benjo. Mga anak, gawin niyo na muna ang utos ni mama. Dito lang naman si Papa eh. Hihintayin ko kayo. Nakangiti at mahinahon ng boses. Nawika naman ni Benj. Sabay naman ulit na panguso ang kambal. Dahil doon. Promise po, Papa, wag muna po kayong alis. Mabilis lang po kami. Wika ni Benji. Bakit po ba kasi umalis pa po kayo, Papa? Hindi po ba pwedeng dito na lang po kayo tumira kasama po namin? Doon na lang po kayo sa room kasama po si Mama. Tapos kami po ni Benji dito na lang po sa sala. Sada man ni Benjo kaya nagkatinginan sina Benj at Irene. Mabilis namang nag-iwas ng tingin sa Irene. Dahil doon at tumiretso sa kusina para hugasan ang mga pinagkainan. Sige na mga anak, maghilamos na kayo. Can I help you with anything? Tanong naman ni Benj sa kanya. Hindi ayos lang. Doon mo na lang sa sala hintayin ng kambal. Aminado sila na naging maayos naman itong mga nakaraang araw lalo na't nakita nila na naging sobrang masaya ang kambal. Pero aminado rin sila sa kanilang mga sarili na alam at ramdam nilang hindi pa rin talaga sila okay. Na may ilang pa rin sa pagitan nila. Hindi kasi sila madalas nag-uusap. Unless, itatanong si Benj tungkol sa mga bata. Can I ask a favor? Mababa ang boses at may halong kaba. Natanong naman ni Benj. Ano yun? Maiksing tugon ni Irene. Pwede ko bang ilabas ang mga anak natin bukas? Tanong nga nito. I mean, wala kasi akong trabaho bukas eh. Ihahatid at babantayan ko sana sila sa school. Isasama sa mansyon. Yun ay kung okay lang sa'yo. Ayos lang din naman kung hindi ka pa ready. Mahabang paliwanag pa nga nito. Pekeng naubo sa Irene dahil sa narinig. Okay lang naman sa akin. Sagot nga niya at bagay na nagpangiti sa lalaki. Thank you. Doon ako ulit sa sala. Dagdag pa niya na hindi maalis ang ngiti sa labi bago naglakad pabalik sa sala. Tumupo nga na sila. Nagkibit-balikat naman sa Irene at ipinagpatuloy ang ginagawa. Nang matapos ay saktong natapos din ang kambal na masaya pang lumapit sa ama nila na nandoon pa rin. Nanatili pa si Benj doon nang halos 1 oras kalaro ang kambal bago ito nagpa siyang umalis na rin. Sa sumunod na araw naman, nagulat sa Irene kasi pagkabukas niya ng pinto, agad na bumungad sa kanya ang nakangiting si Benj. 6:00 pa lang kasi ng umaga yon at sobrang aga pa. Good morning! May dala akong breakfast para sa atin ng mga bata para hindi ka na magluto. Nakangiting bungad pa nga nito. Ang aga mo naman ata masyado. Nagbibihis pa lang ang mga bata, tuloy ka. Papa! Masaya at excited na sigaw naman ang kambal at yumakap sa kanya. Good morning, ang bango at pogi naman ng mga binata ko, manang-mana kay Papa. Ready na ba kayo sa school for today? Ihatid at babantayan ko kayo. Talaga po, Papa? Yay! Sabay at masayang sagot naman ng kambal. Pero bago yun, kain muna tayo ng breakfast, okay? Papa, maglalaro po ba tayo ng arcade mamaya sa mall? Tsaka manunood din po ba tayo ng sine tsaka kakain po ng fried chicken at maraming french fries? Segunda ni Benji. Oo mga anak, gagawin natin lahat ng gusto nyo. Sagot ni Benj kaya mas lalong lumawak ang ngiti ng kambal at sobrang na-excite. Mama, pwede po bang wag na po muna kayong mag-work ngayon? Sama na lang po kayo sa amin po ni Papa para po kumpleto po tayo. Wika ni Benji. Nagkatinginan ang dalawa. Alam at ramdam kasi nilang pareho na gustong maranasan ng kambal ang kumpletong pamilya. Mga anak, ano kasi? Hindi kasi pwedeng mag-absent si mama sa trabaho pero susubukan kong magpaalam kung pwede. Nagpatuloy na nga lamang sila sa pagkain at nagpahinga saglit. Nag-offer naman si Benj na ihatid si Irene para malaman din niya kung saan at anong klaseng trabaho ang meron nito. Excited na ba kayo? Nakangiting tanong ni Benj sa kambal.
Pagkatapos ng klase ng mga to at nang nasa sasakyan na sila, kinder pa lang ang kambal dahil nga 5 taong gulang pa lamang sila. Opo, Papa. Pero Papa, mas happy po sana kung kasama po namin si Mama. Nakanguso na wika naman ni Benji kaya saglit siyang natigilan. Alam niyo ba kung saan nagtatrabaho si Mama? Tanong niya. Hindi po, Papa pero kapag galing po sa work si Mama, lagi po siyang pagod. Kaya minamasahe po namin ni Benji ang likod at paa niya sa bahay po. Wika nga ni Benjo na siyang nagpangiti sa kanya. Mahal na mahal niyo talaga si Mama, no? Wika nga niya. Opo, Papa, tsaka ikaw din po, love ka po namin. Nakangiting tugon ni Benji. Love mo din po ba kami, Papa? Nagpapakyut na tanong naman ni Benjo kaya mahina siyang natawa. Love na love kayo ni Papa. Nakangiting sagot niya. Pati si Mama po? Sabay na tanong ng kambal. Saglit siyang natigilan ulit dahil doon pero napangiti rin ulit kaagad. Love na love din ni Papa si Mama. Sagot niya. Totoo yun. Kahit ilang taon pa ang lumipas, nararamdaman pa rin niya na mahal pa rin niya si Irene. Pero hindi niya alam kung ganun din ang babae sa kanya. Papa, secret lang po natin to Bawal pa pong ligawan si Mama. Pero kayo po, pwede niyo na po siyang ligawan at prove na po kayo kagad sa amin. Malawak ang iting wika ni Benji at tumango naman si Benjo sa sinabi ng kapatid. Kaya mahina ulit siyang natawa. Papa, puntahan po natin si Mama please, isama po natin siya. Wika ni Benjo. Angkat sa mga anak. Hindi kasi natin alam kung saan siya nagtatrabaho Papa, si Mama po! Malakas na sigaw ng kambal habang may tinuturo sa labas ng sasakyan. Nang nasa may bayan na sila, nang mapalingon siya nakita niya sa Irene sa loob ng isang resto, may suot na apron at nagliligpit ng isang mesa. Nagpupunas nga ito ng pawis gamit ang bimpo. Mama! Malakas at malawak ang iting sigaw ng kambal. Nakumaway pa nga kaya gulat na napalingon sa kanila si Irene. Anong ginagawa niyo rito? Agad na tanong nito bago lumapit sa kanila. Sinusundo ka po namin, Mama. Sama po kayo sa amin ni Mama. Sagot nga ng kambal. Mga anak, ano kasi? Hindi ako pinayagan mag half day kasi maraming customer. Pasensya na ha. Sa susunod na lang, sasama sa inyo si Mama. Napanguso ang kambal. You look tired. Wika nga ng lalaki dahil nakitang stress si Irene. Ha? Hindi naman. O sige na punta na kayo ng mall. No, dito na lang kami kakain ng mga anak natin. Sagot nga ni Benj tapos agad na humanap ng pwesto. Napabuntong hininga na nga lamang ang babae. Heto ang menu. Anong order nyo? Tanong niya. Ikaw ang bahala, gagamit lang ako ng banyo saglit. Sagot naman ng lalaki. Mga anak, anong gusto nyong kainin? Masuyong saad naman ni Irene. Mama, meron po bang fried chicken at french fries? Tanong nga ni Benjo kaya nakangiti itong tumango. Yun po ang gusto namin, Mama, tsaka burger din po. Wika rin ni Benji. Mama, alam niyo po ba sabi po ni Papa kanina love daw po niya tayo. Love na love ka rin daw po niya. Pumayag nga rin po kaming ligawan niya po kayo. Pwede ka na po magpaligaw, approve na po. Hala ka, hindi ba secret natin yun ni Papa? Ang daldal mo naman Sagot ni Benji. Hindi na siya nakasagot pa kasi bumalik na nga si Benj. Na may kasamang isang waitress. Nakatrabaho ni Irene. Okay na bet, ako na ang kukuha ng order nila. Nakaiting wika nga ni Irene pero medyo nagulat siya. Nang marahan siyang hinila ni Benj, paupo sa tabi nito. Kinausap ko na ang manager nyo. Maupo ka na lang din dito at sumabay kumain sa amin ng anak natin. Saad ng lalaki. Tumango naman siya na parang kinikilig. Ang gugwapo pala ng mag-aama mo, girl. Bulong naman ang katrabaho niya. Hindi nakasagot si Irene. Nagsimula na nga lamang silang kumain. Pansin ni Irene na tahimik sa bench. Kundi lang dahil sa kadaldala ng kambal baka naging sobrang awkward na. Let's go? Paanyaya nga ni Benj. Mga anak, behave kayo Nakaiting wika naman ni Irene. Hindi po kayo sasama sa amin, Mama. Mama, please, sama na lang po kayo sa amin. Segunda nga ng kambal.
Hindi ba't sinabi kong ipinagpaalam na kita sa manager nyo? So let's go. Wika ni Benj, kaya bahagya siyang napanguso. Hindi kasi niya maintindihan kung bakit nagsusungit ang lalaki. Ganun pa man, hindi na nga lamang niya yon pinansin bagkus, nagpaalam na lamang siya sa mga katrabaho at bago sumama sa magama na magpunta sa mall. Nang makarating sa mall ay nanood na nga sila ng sine, gaya ng gusto ng kambal. Tapos ay hinayaan nila ang mga to na magpagod sa paglalaro sa arcade. Hapon na ata nang matapos nga sila. Pumunta ng department store at bumili din ng mga kung ano-anong gamit. You can pick anything you want. Mababang boses na saad ni Benj. Hindi nais lang ako. Ang mga bata na lang bilhan mo. Sagot naman ni Irene. Papa, Mama, thank you po. Happy po kami, sobra po kaming nag-enjoy. Sagot nga ng kambal sa dinner nila. Mama, pwede po ba namin puntahan si Bruno? Tanong naman ni Benjo, kaya kumunot ang noo ni Irene. Ibibigay lang po sana namin po itong lumapo naming toys kasi po marami naman na po kaming bago eh. Wika nga ni Benji. Mga anak, hindi ba pwedeng bukas na lang? Gabi na kasi, baka magpapahinga na rin ang kaibigan nyo. Gising pa po sila, Mama, nakita po namin. Sagot naman ni Benjo. Mama, please, promise po mabilis lang po kami, uuwi din po kami kaagad. Dagdag ni Benji kaya mahina siyang napabuntong hininga bago tumango. O siya, sige, bilisan nyo na lang ha. Aniya kaya sabay na tumango ang kambal at nagmamadali na ngang lumabas. Hindi naman kailangan mag-alala ni Irene bukod sa kakilala niyang lahat ng kapitbahay, magiliw ang lahat sa mga to. Hindi ba natin sasamahan? Tanong ni Benj. Napailing ang babae. Naku, hindi na. Yang katabing bahay lang naman mismo ang pupuntahan nila pamangkin yun ng ninang nila. Hindi ba nakilala mo na siya noon sa plaza? Salamat ah. Biglang saad naman niya. Salamat san? Tanong ni Benj. Salamat kasi. Napasaya mo ang kambal ngayong araw. Nakita mo naman na sobra silang nag-enjoy at natutuwa sa mga bago nilang gamit at laruan. Aniya. Hindi mo ko kailangan pasalamatan. Obligasyon ko na pasayuhin sila sa abot ng makakaya ko bilang ama nila. Sagot ng lalaki. Bago pa siya nakasagot, ay bumalik na nga ang kambal na malawak ang mga ngisi sa labi. Kilala ni Irene ang kambal at alam niya na may ginawang kalokohan ng mga ito kapag ganito ang ngisi nila. Mga anak, kailangan nang umalis ni Papa. Kailangan niyo na ring magpahinga kasi alam kong napagod kayo sa mga ginawa natin maghapon. Huwag niyong kakalimutang maghilamos at mag-toothbrush, ha? Nakangiting wika pa nga ni Benj sa kambal. Okay po, Papa. Nakangisi na sagot nga ni Benjo. Mag-iingat po kayo pa uwi, Papa. Love ka po namin. Nakangisi rin na wika ni Benji tapos ay yumakapang kambal. Sama nila bago nagmamadali ng pumasok sa kwarto. Kumunot naman ang noo ni Irene sa nasaksihan kasi ang unang beses na hindi nakiusap ang kambal na magtagal nga sa kanila ang papa nila. Hindi niya alam kung anong kalokohan ang ginawa ng mga to, pero alam niyang meron. Mauna na ako. Paalam ni Benj sa kanya, kaya tumango na nga lamang siya at hinayaan ng lalaki na umalis at hindi na nga nagtanong pa ng kung ano-ano. Pero pagkaraan lang ng ilang minuto, nangakmang isasara na nga tikakandado na sana ni Irene ang pinto ng bahay. Nakita niyang pabalik naman si Benj. May nakalimutan ka? Tanong nito. May bumutas ng gulong ng sasakyan ko. Kamot ulong sagot ng lalaki kaya mahina siyang napasinghap. Sabay pa silang napalingon sa pinto ng kwarto nang marinig ang paghagikgik ng kambal na nagmamadali pang nagtago nang lumingon nga sila. Sabi ko na nga ba may ginawa na naman silang kalokohan eh. Giit ni Irene. What do you mean? Nalilitong tanong ni Benj. Kilala ko ang kambal. Pagkabalik nila nakita ko yung kaparehong ngisi na ginagawa nila kapag may ginawa silang kalokohan. Tsaka, hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi ka nila pinilit na magtagal pa dito nang nagpaalam kang alis na?
Aniya kaya literal na napanganga si Benj. Pero mahina rin namang natawa sa huli na tila ba proud sa kalokohang ginawa ng mga anak. Huwag kang tumawa kasi bukod sa walang nakakatawa, hindi tama ang ginawa nila, pagagalitan ko sila. Aniya, go easy on them. Mga bata pa sila. Wika naman ng lalaki at tumango si Irene. Alam kong gising pa kayo. Hindi pa nga kayo naghihilamas at nakakapagpalit ng damit eh. Mababa ang boses na saad ni Irene. Sorry po, Mama at Papa. Agad na sagot naman ni Benji. Gusto lang po kasi namin na dito lang po si Papa. Gusto po namin siyang makatabi din po sa pagtulog. Sorry po, hindi na po mauulit. Wika ni Benjo. Napalunok naman ng laway si Irene dahil sa narinig. Kahit pa ilang linggo na nga kasi ang nagdaan mula ng makasama ng kambalang Manila, alam niyang sabik pa rin ang mga to. Teka, kayo talaga ang bumutas ng gulong ng sasakyan ko? Tanong ni Benj. Sa liit kasi ng katawan ng kambalay parang imposible na magagawa nila yon. Hindi po, Papa. Pero nagpatulong po kami sa mga tropa po naming tambay dyan po sa labas. Sagot nga ni Benjo kaya muling natawa si Benj. Tinignan naman siya ng masama ni Irene. Kaya bigla nga siyang tumayo ng maayos at pilit na nagseryoso. Hindi tama ang ginawa niyo. Basta wag niyo nang uulitin. Wika pa nga ni Benj kunwari pero natatawa pa rin naman. Kaya napailing na nga lamang si Irene kasi naging malinaw na nga sa kanya kung kanino naman ng kambalang kalokohan. Magpapatawag na lang ako ng taxi para makauwi ka. May vulcanizing shop naman na malapit, ipapaayos ko agad bukas ang sasakyan. Wika ni Irene. Pwede bang dito na lang ako magpalipas ng gabi? Tatabihan ko na lang ang kambal. Sumilay ang ngiti sa labi ni Benj dahil sa narinig na pagpayag ni Irene. Pagkatapos maghilamos ng kambal, dumiretso na nga sila pahiga sa kama, kasama ang papa nila. Si Irene naman nagpa siyang tumambay na nga muna sa terasa ng bahay at magpahangin. Sa totoo lang, medyo nagsiselo siya sa ideya na hindi nga siya ang hinahanap ng kambal na makatabi sa pagtulog. Ganun pa man, ay mas nangingibabaw naman ang saya niya para sa mga bata gayong alam niya na masaya ang mga to. At masaya rin siyang makita ang pagiging isang mabuting ama ni Benj. Okay lang, hindi pa naman ako inaantok. Ikaw magpahinga ka na. Mababa ang boses. Nasagot niya. Hindi pa rin ako inaantok. Wika ng lalaki at medyo nagulat pa nga si Irene nang umupo ito sa tabi niya. Ilang saglit lang, binalot lang ng katahimikan habang nakatitig sa kadiliman ng gabi. Maya-maya pa nilingon ni Irene si Benj bago ito nagpasyang magsalita. Pwede ba ako magtanong? Mababa ang boses na tanong nga nito. Ano yun? Paano mo nalaman na doon ako nagtatrabaho? Aksidente kang nakita ng mga bata habang papunta kami sa mall. Sagot ng lalaki at napabuntong hininga pa. Sobrang nakakapagod ang trabahong napili mo. Wala ka bang ibang pwedeng mapasukang trabaho? Hindi pa pangarap mong maging teacher dati? What happened? Sunod-sunod na tanong pa ng lalaki. Wala namang trabaho ang di nakakapagod. Noong gabing umalis ako sa mansyon, bala ko naman talagang ituloy ang pag-aaral ko eh. Ang kaso ilang linggo lang nalaman ko na 2 buwan na pala akong buntis. Hindi lang daw agad lumitaw ang mga senyales. Kaya ayun. Siyempre inuna ko sila. Paliwanag ng babae. Umawang ang bibig ni Benj sa pinaghalong pagkamangha at awa sa narinig. Now that we're talking about it, pwede ko na bang malaman kung bakit? Basta ka na lang umalis nung gabing yun at hindi sinabi ang tungkol sa pagbubuntis mo. So please help me understand. Pagsusumamo ni Benj, sa isip niya matagal na rin naman ang mga nangyari. Kaya siguro ito na rin ang tamang pagkakataon para mapag-usapan nila ito. Para pareho na nga rin silang makahanap ng closure mula sa mga masasakit na napagdaanan nila. Nung gabing umalis kayo ng papa mo, papuntang Cebu, kinausap ako ng mama mo. Kasi alam niya na may namamagitan daw sa atin. Nakita daw kasi niya tayong magkayakap at nakita kanyang hinahalikan mo ko.
Panimula nga niya kaya napasinghap na naman si Benj. Pinalis ka ba niya? Agad na tanong nga nito kaya mabilis na umiling si Irene. Hindi, Benj. Sinabi lang niya sa akin na may fiancé ka na at ikakasal ka na. Tapos biglang dumating si Amethyst. Ang dami niyang sinabi na masasakit. Nagalit ako. Hinayaan ko na mahulog ako sa'yo ng sobra tapos ikakasal ka na pala. Kaya mas pinili kong umalis na lang para walang gulo. At saka, nakasalalay din kasi ang kumpanya niyo. Baka hindi mo tuloy ang merging. Sa totoo lang natakot ako na baka pagbalik mo siya lang piliin mo. At masaktan ako, lalo. Mahabang sad nga ni Irene habang ang luha namumuo sa mga mata niya. Mariin namang napamura si Benj. At mariing napapikit dahil sa narinig. Sabi ko na nga ba, hindi na dapat ako umalis ng gabing yun eh. Sugot nito bago hinarap si Irene. I was never engaged with Amethyst. Yun ang gusto nila Papa pero ayoko naman talaga. May sarili akong isip, Irene. Alam ko na marami pang ibang paraan para mapalaki ang kumpanya ni I would never marry a woman na hindi ko naman mahal. Puno ng hinanakit, nadagdag pa niya. I was ready to show everyone what we had at that time. Handa akong ipagsigawan kung ano ang meron tayo. Pero hindi ko ginawa kasi yun ang gusto mo. Kahit pa ang hirap kasi. Kasi gusto kitang halikan at yakapin na hindi tayo nagtatago. At sa tingin mo ba? Pipilitin kitang aminin natin sa mga magulang ko na legal tayo kung may relasyon kamit, pakakasalan ko siya? Mahabang paliwanag naman ni Benj. I'm so sorry, Benj. Mali ako. Dapat hinintay kita. Dapat hindi ako basta umalis ka agad. Sana mas nagtiwala ako sa'yo. Sobra lang naman ako naguguluhan ng gabing yun eh. Nagpatong-patong na ang lahat. Mula ng pagkawala ni nanay hanggang sa tungkol kay Amethyst. Paulit-ulit mo akong tinanong nung gabing yun kung okay lang ako. Ang nagsinungaling ako. Hindi ako okay kasi sobrang sakit nang mawalan ng nag-iisang pamilya pero sinabi ko na okay lang ako. Kasi hindi ko na gusto na mas mag-alala ka pa sa akin. Kasi ang dami mo nang naisakripisyo para sa akin eh. Kaya sorry hindi sana nangyari to. Kung hindi ako masyadong nagpadala sa emosyon ko at nagtiwala sa'yo. Patuloy ang pagluha naman na saad ng babae. Galit ako, Irene. Galit na galit ako. Hindi dahil sa hindi ka nagtiwala sa akin at basta ka nalang umalis. Kasi alam ko na valid ang sakit na nararamdaman mo pero galit na galit ako kasi alam kong nahirapan ka at wala man lamang akong nagawa para sa iyo. Sa inyo ng mga anak natin. Dagdag pa nga nito kaya gulat na nag-angat ng tingin ng babae. I'm sorry, Benj, patawarin mo ko. Alam mo pagka-uwi ko ng Cebu, ikaw ang una kong hinanap. Naghintay ako. Pilit kong pinaniwala ang sarili ko na babalik ka. Sinubukin kitang hanapin, pero hindi ako nagtagumpay. Mahal kita, hanggang ngayon. Pero wala eh. Mahabang dagdag pa nga nito. Umawang naman ang bibig ni Irene sa narinig. Bihira siyang makapasyal sa puntod ng nanay niya pero kapag nagagawa niya lagi nga niyang nakikita na may bulaklak at kandila doon. Hindi niya alam na galing pala yun kay Benj. So you don't have to ask my forgiveness, Irene. Kasi hindi ko naman talaga kayang maghalit sa'yo. Wala rin namang magbabago kung magbibilangan tayo ng mali at pagkukulang. In fact, gusto nga kitang pakisalamatan eh. Kasi alam ko na kahit mahirap na gawa mong palakihin ng maayos ang mga anak natin. Yes, part of me was hurting knowing na wala ako sa tabi ninyo habang lumalaki sila pero kinaya mo na bigyan sila ng maayos na buhay. For that, I am grateful and I want you to know na sobrang proud ako sa'yo. Patuloy sa pagluha na dagdag pa nga nito habang titig na titig sa mata ng babae. Mas lalo namang napaiyak sa Irene dahil sa narinig. Pero simula ngayon, hindi mo na kailangan mahirapan mag-isa. Kasi nandito na ulit ako, kasama mo sa lahat. Dagdag pa nito, hindi na napigilan pa ni Irene ang sariling mapahagulgol. Bago, mas lumapit sa lalaki at niyakap niya ito ng mahigpit. Sorry, Benj. Sorry ulit. Bulong pa nga nito at wala siyang ibang masabi, kundi ang sorry.
Dahil ngayon alam na niya na mas malaki ang pagkakamali niya. Hindi naman na sumagot si Benj pero niyakap din niya ng mahigpit sa Irene para nga'y paramdam dito na hindi na ito muling mag-iisa. Sa kahit na anong laban pa sa buhay ang haharapin niya. Hindi nila alam kung gaano sila katagal na magkayakap lang at nag-iiyakan. Pero maya-maya lang humupa na nga rin naman at tila ba sobrang gaan ang loob nilang dalawa. Sorry ulit, Benj. Akala ko kasi talaga nagsinungaling ka sa akin at ikakasal na sa iba. Wika ni Irene pagkaraan ng ilang minutong katahimikan. Kung totoong pinangakuan o inaya ko siya ng kasal, gaya ng sinabi niya, di sana kasal na kami. But none of those matters now. Ang importante lang sa akin ngayon. Napag-usapan na natin ang misunderstandings. At kasama ko na kayo ng mga anak natin. Mag-focus tayo sa kasalukuyan. Can we do that? Now why don't we talk about getting married? Puno ng lambing ang boses. Natanong nito kaya bigla namang napaubo si Irene sa gulat. Kasal? Anong kasal? Hindi ba masyadong mabilis sa atin? Hindi pa nga tayo eh. Kahit noon hindi nga tayo nagkaroon ng label. Puno ng kaba na sagot nga ni Irene. This is long overdue, Irene. Kung hindi lang naman nangyari ang mga... Hindi dapat nangyari, sana kasal na tayo ngayon. But fine. Niligawan muna kita kung yun ang gusto mo. Total approve naman na daw ako sa mga anak natin para manligaw sa'yo. Dagdag pa nga nito, kaya mahinang natawa si Irene. But as early as now, gusto kong mag-practice ka na ng bagong pirma. Kasi kapag sinagot mo na ako sa wakas, hindi na ako mag-aaksaya ng oras para pakasalan ka. Maharot na dagdag pa nga nito, kaya muling naginit ang magkabilang pisngi ni Irene. Hindi na nga lamang ito sumagot at ngumiti na nga lamang aminado siya na masaya siya sa mga nangyayari. Naging mas maayos nga at magaan pa ang mga sumunod na araw. Pagkatapos ng gabing makapag-usap ng maayos at makapagpaliwanagan sina Irene at Benj, sobrang naging malaki ang pagbabago sa pagitan nila at tila ba bumalik sila sa dati. Papa! Malakas at masayang sigaw ng kambal. Isang gabi nang dumating sa bahay nila si Benj. Kamusta ang araw ng mga binata ko? Behave at very good ba kayo sa school? Nakangiting saad naman niya bago sinalubong ang mga ito ng yakap. Opo, Papa. Sabay na sagot ng kambal. May pasalubong si Papa sa inyo. Wika nga niya tapos may nakangiting inabot. Sa mga ito ang paper bag. Ang bango naman. Malambing ang boses nga nito. Nang hinanda na nga ni Irene ang hapunan. Sus, adobo lang naman tong niluto ko. Tugon ng babae. Ikaw ang tinutukoy kung mabango. Pili yung sagot naman ni Benj kaya sabay silang natawa. Bolero ka talaga kahit kailan. Bakit nga pala ngayon ka lang? Tanong ni Irene. Sus, bakit na-miss mo ba ako agad? Napapangiting wika nito. La, kanina pa kasi nagtatanong ang kambal kung anong oras ka darating. O kung darating ka ba ngayon, maghapon ka nilang hindi nakita. Alam ko naman na busy ka sa trabaho, pero medyo nagtaka lang din talaga ako. Hindi ka nagsabi. Aniya, so sila lang nakamiss sa akin? Ikaw hindi mo ba ako na-miss? May tinignan kasi akong bahay para sana sa atin ng mga bata. Wika niya kaya kumunot ang noon ni Irene. Anong ibig mong sabihin? Okay naman kami dito ah. I know, pero gusto ko na magkaroon tayo ng enough space. Kapag mag-asawa na tayo, dapat may sarili tayong kwarto. Pati na rin ang kambal. Para may privacy tayo. Nakangising tugon nito. Akala ko ba naliligaw ka pa lang? Bakit parang ang advance mo ata masyadong mag-isip? Natatawang tanong ni Irene. Kahit pa ang totoo kinikilig siya. Doon din naman tayo papunta. Alam ko naman na hindi mo ako matitiis eh. At sasagutin mo rin ako agad. Nakangiti at mayabang na sagot ni Benj. Pero kumunot ang noo ni Irene. Nang mapansin na tila nawala ang ngiti sa labi ng lalaki. May problema ba? Nag-aalalang tanong nito. May kasalanan ako sa'yo. Sagot nito. Ano yun? Anong nangyari? Tanong ulit niya. Nagkausap kasi kami ni Mama kanina at nabanggit kita sa kanya. Sabi ko nahanap na kita.
Pero hindi ko pa naman nasasabi sa kanila ang tungkol sa mga anak natin. But she wants to see you. I'm sorry Irene, nadulas ako. Bigla akong nabanggit ang pangalan mo kanina nang hindi nag-iisip. Kasi namiss kita. Kayo ng mga bata pero hindi mo naman sila kailangan harapin kung hindi ka pa handa. Uwi ka ng lalaki kaya saglit na natigilan sa Irene bago tipid ng umiti. Ano ka ba? Ayos lang. Akala ko naman kung anong kasalanan ng sinasabi mo. Ani at mahinang natawa. Kailan natin sila haharapin? Para makilala na rin nila ang mga apo nila. Tanong pa nga nito. Kaya agad na nagliwanag ang mukha ni Benj. Wait, sigurado ka ba? I mean, ayokong ma-pressure ka. Ayokong gawin mo ito dahil lang gusto ko. Aniya, okay lang talaga Benj. Wala namang kasalanan sa akin ng mga magulang mo eh. Kung tutuusin naging mabuti pa nga sila sa amin ni nanay. Matagal akong naging unfair. Hindi lang sa'yo at sa mga anak natin pero maging sa mga magulang mo na rin. At karapatan nilang makilala ang mga apo nila. Alam ko na kailangan mo ring humingi ng sorry. Paliwanag niya. You don't owe them an apology, Irene. Nasaktan ka at valid ang rason mo. Wika ni Benj. Pero may kasalanan pa rin ako kaya kailangan ko pa rin humingi ng sorry. Hindi bali na kung tanggap man nila ako para sa'yo o hindi. Basta ang importante lang sa akin, maging civil kami kahit na papaano para rin sa mga bata. Dagdag pa niya, gusto ko man nila para sa akin at hindi. Wala na silang magagawa pa. Kasi mula noon hanggang ngayon wala naman akong ibang gustong iharap sa altar. At makasama habang buhay kung hindi ikaw. Ay ka ni Benj kaya napangiti na naman. Sa kilig si Irene. Siguro naman matatanggap nila ang kambal no? Tanong niya. Are you kidding me? Ang tagal na nila akong kinukulit na bigyan sila ng apo. At kilala mo ang anak natin. Magaling sila makisama, sino ba ang hindi magmamahal sa kanila? Sagot ni Benj at nampangiti si Irene. Nang gabing yun, magkakasabay silang kumain ng hapunan. Pagkatapos nakipaglaro si Benj sa kambal, bago naghilamos ang mga to, gaya ng dati ay nagsiksikan na lang apat sa kama at magkakatabing natulog dahil doon, ulit nagpalipas ng gabi si Benj. Sa sumunod na araw ng Sabado, napagpasyahan nilang harapin na nga ang mga magulang ni Benj. Hindi sinabi ni Benj ang balak sa mga magulang dahil gusto niyang gulatin at surpresahin ang mga to sa mga apo nila. Kaya naman mas lalong kinabahan sa Irene. Ang iniisip na nga lamang niya ay kasama naman nila si Benj at hindi naman sila pababayaan ng lalaki. Irene iha, where have you been all this time? Kamusta ka na? Bakit hindi mo man lang kami kinontak? Saad ng ina ni Benj. Magandang gabi po. Kinakabahan na bati naman ng babae. Irene iha, it's good to see you. May mga anak ka na pala. Wika ng papa naman ng Benj. Pero agad silang nagkatinginan ng asawa nito ng matitigan ng kambal. Yes pa, may mga anak na siya. May mga anak na kami. Manang Belen, pakisamahan muna. Sa poolside saglit ang mga bata. Mga anak, sumama muna kayo kay Manang Belen at tignan niyo ang swimming pool, ha? Mahinahon na saad nito. Walang ideya. Sa nangyayari ang kambal pero masaya at excited silang tumango nang marinig ang swimming pool kaya sumama ang mga ito sa matandang kasambahay. How did this happen? I mean yes, kamukha mo sila nung mga bata ka pa pero bakit ngayon lang? Lito at hindi magawang ituloy ng papa ni Benj ang naisabihin ng wala na nga ang kambal. Oh my God, this is my fault. Gulat na wika rin naman ang mama ni Benj na napatakip pa ng bibig. Mabuti naman po matala mo. Sagot ni Benj kaya agad na hinaplos ni Irene ang likod nito para pakalmahin. Ayaw naman niyang mag-away ang mag-ina. Pwede bang sabihin niyo sa akin kung anong nangyayari? Tanong naman ng papa nito. Matagal na pong may namamagitan sa amin ni Irene. Kahit nang bago pa mawala ang nanay niya but we kept it a secret kasi yun ang gusto niya. Kasi ayaw niya na may hindi magandang masabi ang pamilya natin. At sa kanya, ang ibang tao na mata pobre at mataas masyado ang tingin sa sarili. Bakit hindi niyo po ituloy ang kwento ma?
Sabihin niyo po ang rason kung bakit tumalis at tiniwan ako ni Irene. Kasi yun naman po talaga ang dahilan kaya hindi ko rin kaagad nakilala ang mga anak ko. Dagdag pa nito. Ano Esmeralda, hindi ka magsasalita? Ano bang ginawa mo at bakit nangyari to? Mariinggiit naman ang papa ni Benj. Wala pong kasalanan si Ma'am Esmeralda. Ako po lang nagdesisyon na umalis. Ako po ang nagpasyang itago sa inyong lahat ang tungkol sa kambal. Ako po ang may kasalanan. Mababa ang boses na wika ni Irene. No, iha, tama si Benj. Kasalanan ko ang lahat. Nung nalaman kong may namamagitan sa kanila, nagpasya akong kumprontahin si Irene. Bago yun, tinawagan ko si Amethyst para sabihin sa kanyang tungkol dito. Pinapunta ko siya dito kasi gusto ko sanang protektahan. Hindi nito nagawang ituloy ang sasabihin. Pinutol ni Benj. Protektahan ng ano? O sino ma? Ang kumpanya? O ako? Kasi iniisip mo rin pera lang ang habol niya sa akin. Madiinggit niya. Si Irene mismo ang gusto kong protektahan sa'yo. Wika ng mama niya. Kaya natigilan ang lahat. You are my son, yes. Pero alam ko at nakita kung gaano ka naging mapaglaro sa mga babae. Kung sino-sinong inuuwi mo dito noon. Bukod doon sa tuwing sinasabi ni Amethyst at ng papa niya, sa amin at sa iba na ikakasal kayo, ngumingiti ka lang ni hindi mo dinedenay. Kaya nga akala ko rin noong girlfriend mo siya at ikakasal na talaga kayo. Dagdag pa nga nito. You may not believe me, pero sobrang lapit sa akin ng nanay ni Irene. Lalo na't lagi kayong wala ng papa mo dito. Siya ang lagi kong kausap at kakampi sa lahat. At parang anak ko na rin sa Irene. At nangako ko sa puntod ng nanay niya. Naalagaan at poprotektahan ko siya na parang isang tunay na pamilya. Lumuluha nga ang mata na saad nito. Kaya pinapunta ko rito si Amethyst nung gabing yon para ipakita kay Irene na baka maling tao ang minahal niya. Kasi nga ayokong baka masaktan mo lang siya sa huli. But everything got out of control. Hindi ko inakala na makakayang sabihin ni Amethyst ang mga sinabi niya kay Irene nung gabing yun. At hiyang-hiya ko sa sarili ko na wala man lamang akong nagawa at hindi ko siya naipagtanggol. Dagdag pa nito. Kaya nung nagising kami na wala ka na dito iha, sobra akong nakonsensya. Pero hindi ko nagawang sabihin kay Benj ang totoong nangyari kasi natakot ako na baka maghalit siya. Pero kahit saang anggulo alam ko na mali ako. Kasi hindi ko dapat kayo pinangunahan. Patawarin mo ko, iha. Patawarin mo ko. Umiiyak na saad pa nito. Wait, does this mean na kinausap mo siya noong gabing yun? Hindi dahil sa ayaw mo sa kanya? Kasi tinusubukan mo siyang protektahan sa akin? Tanong ni Benj kaya tumango ang mama nito pero mahina siyang natawa. Dala ng tuwa nang dahil sa narinig. Akala kasi niya hindi sila matatanggap nito. Pero misunderstanding lang pala ang lahat. Irene is the daughter I never had. Kung alam ko lang na seryoso ang meron kayo, hindi ko naman sana ginawa ang nagawa ko dati. Again, I'm really sorry. Ang intention ko lang naman ay protektahan si Irene. Hindi ko sinasadya, patawarin niyo ko. Umiiyak na sagot nito. Sinisisi mo ang mama mo when in fact, it's partially your fault kasi kinonsinti mo ang mga kasinungalingan ni Amethyst. Sana noon pa lang itinama mo na kami nang iniisip namin na may relasyon kayo at may balak kang magpakasal. Wika ng papa ni Benj. Marahan namang napatango si Benj kasi may punto nga sila. Wala po akong sinabi na kahit na ano noon kasi ayoko lang silang mapahiyan nang dahil sa pamilya natin. At ayoko nang baka ma-disappoint kayo sa akin. Akala ko po kasi gusto nyo na rin. Napakasalan ko siya. But you're right, kung sana noong una pa lang sinabi kong totoo, hindi ko siya girlfriend. Hindi naman talaga kami magpapakasal. Hindi sana nangyari ang lahat ng to. Sagot nga niya. Bakit naman ako ang pipili ng babae na pakakasalan mo? You are our only son, and we want nothing but your happiness. Igit ng papa niya. Kaya agad siyang napangiti bago tumango at tumingin sa mama niya. I'm sorry for blaming you, ma. Akala ko kasi ayaw mo kay Irene para sa akin. Wika niya. Itatakwil kita pero hindi si Irene. Lumuluha ang mata na biro pa nga nito kaya natawa silang lahat. Tapos ay lumingon muli
kay Irene at lumapit para mayakap niya ito. Oh God, I'm sorry, Iha. Patawarin mo ko. Bulong pa ito kaya parang nakahinga ng maluwag sa Irene at agad na napangiti. Wala po kayong kasalanan, ma'am. Kung sanang hindi po ko masyadong nagpadala sa emosyon at hinintay ang pag-uwi ni Benj. Hindi rin naman po sana mangyayari ang lahat ng to. Sagot niya. Pero hindi pa rin dapat ako nang himasok. Lalo na ang dami mong iniisip ng mga panahong yun. At nagluluksa ka pa sa pagkawala ng nanay mo. Akala ko pinoprotektahan kita. Hindi ko inakala na magkakasira pa pala tayo dahil sa nagawa ko. Kaya I'm sorry. Patawarin mo ko. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya na makita ka ulit. I have always been thinking about you kung kamusta ka na. Kung naabot mo na ba ang pangarap ng nanay mo para sa'yo. Kaya masayang masaya ako na magkita at mayakap kita ulit. Siguro may mga kasalanan tayong lahat sa nangyari but none of those matters now. Kaya pwede ko na bang makilala ang apo ko? Tila naiinip namang tanong ng papa ni Benj. Kaya masayang masaya siya. Nang natawa silang lahat. Kaya naman sinundo na nga ni Benj ang kambal sa poolside at pinakilala na nga ang mga to sa magulang niya. Halos ayaw na ngang bitawan ng mga magulang ni Benj ang kambal. Sobra silang natutuwa sa pagiging bibo ng mga to. Sobrang naging emosyonal man ng gabing yun para sa kanila. Naging maayos rin naman ang lahat sa huli. At magaan pa sa loob. Dahil naging malinaw na nga sa kanilang lahat ang mga misunderstandings na nagdulot ng sakit sa kanila noon. Pagkatapos ng gabing yun, ay halos araw-araw na nga akong magpunta sa mansyon si Irene kasama ang kambal dahil yun ang gusto ng mga magulang ni Benj. Nakikiusap nga ang mga to na doon na nga sila tumira, kasama sila dahil sobrang laki naman ng bahay. Naiintindihan naman ni Irene na sabik lang ang mga magulang ni Benj sa mga apo nila at gustong bumawi ng mga to sa kanilang lahat. Ang kaso, nahihiya siya kasi hindi pa nga sila mag-asawa ni Benj, ni hindi pa nga sila. Kailan ba kasi kayo lilipat at titira dito? Sobrang laki ng bahay at napakalungkot. Matanda na rin kami ng papa nyo. Hayaan nyo naman kaming makasama at mahalagaan ng mga apo namin. Muling pangungulit nga ng mama ni Benj. Isang araw habang magkakasama sila sa poolside at kumakain ng merienda. Habang ang kambal, masayang naliligo sa pool. Esmeralda, tigilan mo ang pangungulit mo. Baka mamaya niyan isipin ni Irene na pinipressure natin sila nitong anak mong magpakasal na. Napapangiting biro ng papa ni Benj. Kaya natawa silang lahat. Don't worry pa. Yan talaga ang bala ko kapag sinagot na niya ako. Sagot naman ni Benj kaya mas lalong lumakas ang tawanan nila. Ganun lagi ang eksena sa bawat araw na nasa mansyon sila. Mangungulit ang mama ni Benj na lumipat na nga sila ng mansyon. Bukod doon ay masaya at magaan lang ang lahat pagkatapos lang ng halos 2 linggo. Naglakas ng loob si Irene na sagutin si Benj. Gaya naman ang sinabi ni Benj, ay nag-propose ito agad sa kanya na malugod naman niyang tinanggap. At nang sabihin nila sa lahat, ang magandang balita ay naging masayang lahat, lalo na ang kambal. Pagkatapos naman ng mahigit 2 buwang preparasyon, ay nagisang dibdib na nga sila sa wakas. Simple lang ang naging kasal pero sobrang perpekto ang espesyal na yun. Masaya ang lahat at puno ng pagmamahal. At dahil sa pamimilit na rin ng mga magulang ni Benj, nagpasya silang sa mansyon na nga tumira kasama ang mga to. Hindi naging madali ang mga naunang linggo na naging mag-asawa sila pero masaya naman sila sa napiling buhay at masaya sila na matuto sa bawat araw na magkasama sila. Isa pa ay nariyan naman ang mga magulang ni Benj para tulungan at gabayan sila. Bakit gising ka pa? Hindi ka makatulog? Malambing ang boses na tanong ni Benj. Isang gabi nang madatnan sa balkonahe ng kwarto nila sa mansyon si Irene. Nagpapahangin lang ang mga bata, natutulog na ba? Sagot nito. Kalaro pa ang lolo't lola nila.
Hinayaan ko na. Wala naman silang klase bukas. Wika ni Benj na lumapit nga kay Irene at niyakap ito mula likod. Ang bango naman ng asawa ko. Nangaharot, nabulong pa nga nito kaya napahagigik ang babae. Doon na tayo sa kama natin, mahal ko. Malambing ang boses. Nadagdag pa nga nito nang hinila siya ni Benj. Natawa na nga lamang ulit siya at wala nang nagawa kundi ang sumama. Benj, pwede ba akong magtanong? Tanong ni Irene maya-maya pa nang magkatabi na nga silang nakahiga sa kama. Oo naman, ano yun? Si Amethyst, kamusta na? May balita ka ba sa kanya? Kuryosong tanong niya. Matagal na kaming walang balita sa kanya. Ang huli kong balita, lumipad ata sila ng mama niya papuntang ibang bansa para doon manirahan. Sagot ni Benj, kaya kumunot ang noon ni Irene. Bakit? Anong nangyari? Takang tanong niya. Nung mga panahong ipinagkakalat nila Papa, na ikakasal nga kami. Hindi ako nagsalita kasi ayoko silang mapahiya kasi mataas ang respeto ko sa kanila. Pinagkalat ng Papa nila kasi matagal nang magkaibigan ng mga tatay namin pero nalaman namin na kaya pala parang atat sila na mapag-isa ang kumpanya namin kasi may financial difficulties ang sa kanila. Kumbaga malulutas ang lahat ng problema at utang ng Papa niya kapag nangyari ang merging. Ilang buwan mula nung umalis ka, nakasuhan ng misuse of company funds at embezzlement ang Papa ni Amethyst. Dahil sa pagkakulong nito sa kasino, nakulong siya at mabilis na nawala ang lahat sa kanila. Kaya mabilis ding umalis ng bansa si Amethyst kasama ang mama niya para magtago sa kahihiyan. Mahabang paliwanag nga nito, kaya agad na umawang ang bibig ni Irene. Sa totoo lang, sobra nga siyang nasaktan sa mga pangmamaliit sa kanya ni Amethyst. Ganun pa man, hindi niya kailanman iisipan na gumante o magdasal ng hindi maganda para rito. Pero dahil sa mga nalaman na pagtanto niya na iba pa rin talagang magtrabaho ang karma. Hindi lang doble at triple, kundi sobra pa sa sobrang babawiin ito sa'yo kaya kung may isang matututunan siya sa nangyari yun ay maging mabuti tayong lahat. Libre lang naman ang pagiging mabuting tao at walang bayad. Oo nga pala, sabi ng binata natin baka doon na raw sila matutulog sa kwarto ng lolo't lola nila. Ibig sabihin solo natin ang kwarto ngayon. Napapangiti na bulong ni Benj. Maya-maya pa. Kaya mahinang natawa si Irene. Kasi ay alam niya kung saan pupunta ang usapan. Eh di maganda kung ganun. Nang makapagpahinga tayo ng maayos. Ang likot naman kasi nilang matulog. Sagot niya kunyari. Kahit pa alam niya kung ano talaga ang nais sabihin ng asawa. Kahit pa may sariling kwarto sa mansyon ng kambal, ay madalas pa rin kasi itong tumabi sa kanila. Matutulog lang, ano ba naman yan? Nagpapakyut pa nga nakreklamo ni Benj. Hindi pa ba natin sila bibigyan ng kapatid? Tanong pa nito. Ang ganda talaga ng asawa ko, ipapayag na yan. Parang bata na pangungulit pa nga nito habang kinikiliti ang tagiliran ng babae. Kaya naman napuno ng masayang halakhak ang silid. Mama, Papa, naglalaro po kayo? Tanong nga ni Benjo maya-maya pa. Kaya sabay silang napalingon sa pagbukas ng pinto. Sali po kami! Segunda naman ni Benji at bago pa nga sila makapag-react patakbo ng lumapit ang kambal at sumampa sa kama. Mahina na nga lamang na napareklamo si Benj. Kaya mas lalong natawa si Irene dahil sa nangyari. Mula nang maging mag-asawa sila, tumigil na nga si Irene sa pagtatrabaho dahil yun ang gusto ni Benj. Ayaw daw kasi nito na sobra siyang napapagod sa dating trabaho nito. Pero pinilit nga siya ng lalaki na kumuha ng online course para matuloy ang matapos nito ang kurso niya habang nasa bahay at nahalagaan din sila ng mga bata. Gusto daw kasi ni Benj na maabot pa rin niya ang mga pangarap niya noon. Sa tingin ni Irene ay kumpleto na ang buhay niya at wala na nga siyang mahihiling pa. Buo na kasi ang pamilya na matagal na nga niyang pinangarap para sa kambal. At asawa na nga niya ang una't nag-iisang lalaki na minahal niya at sobrang supportive pa nga nito sa kanya.
Pagkalipas ng mahigit 1 taong pagsasama bilang mag-asawa, muli silang biniyayaan ng mga anak. Nakakatuwa kasi kambal ulit. Pero this time, ay mga babae naman na pinangalanan naman nila ang Eileen at Catherine na isinunod nila sa pangalan ni Irene sa puntong to. Sa pagdating ni na Eileen at Catherine sa buhay nila, tila ba mas tumibay pa ang pagmamahala ng pamilyang binuo nila. Siguro para sa iba, simple lamang ang naging kwento ng buhay ng pagmamahala nila, pero para sa kanila ay sobrang espesyal nito't kapupulutan ng maraming aral. Mga aral na alam nilang magagamit at madadala nila sa kahit na anong pagsubok ang haharapin nila na magkasama. At sana gaya nila, kahit na papaano, may matutunan din po kayo. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli po. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH. Thanks for listening at shoutout po sa mga sumusunod. Romana Gorospe, Carmencita Falcon, Ellen Cervantes, Presbyteros Rose, Austin Alito, Eliza Jacobe, Elvi Candontol, Senenor Zeme, Chodora Villar, Marilyn, Anita Hernando, Francis Pilapil, Presbyteros Rose, Roxanne, Francisca Dunque, Cristina Palma, Rose Martinito, Mary Tauring, Imelda Forteza, Melanie Juan, Capricorn Girl, Geraldine De Jesus, Pasita Eliazar, Rebecca Tezuka, Ann Mariano, Lilia Butalon, Mirna Jose, Elsa Enerio, Angeline Ducusin, Flordette, Nat Green Fox, Melds Nagales, Evangeline Zamora, Lynn Ra Fanan, Nori Linley of Macau, Bernabe Fiesta, Marilu Gulmatico, Fami Torres Brigida, Lavina Galang, Ana Victoria, Elizabeth Confesor, at shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Thanks for listening and God bless everyone.